ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Tuloy tayo dito sa ating aksa na pinag-aaralan. Yung sinasabi ni Pedro, gusto ko basahin natin, kapatid na Luz, yung ikalawang Pedro 3:15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya Ating rin paksa Yun ang ating paksa. Galing sa salitang isinulat ni Pedro, inyong ariin, sabi niya sa mga Israelita, na ang pagpapahinuhod ng Diyos, ng ating Panginoon, ay pagliligtas. Unang-una, tingnan natin ang setting. Ang kausap dito ni Pedro, mga Hudyo na nangangalat dahil inusig ang iglesia. Basahin muna natin ang ang 1:1 ng ikalawang Pedro. si Pedro na apostol ni Hesukristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ang kausap ni Pedro, yung mga nangangalat, mga kapatid. Tandaan nyo, ang nangalat, mga Hudyo. Nakasunod ka, Sis Luz? Opo, ang mga Hudyo po ang nangalat. O kasi inusig ang iglesia sa Jerusalem, nangalat sa Samaria. Makikita mo yung, kumbaga, ayokong tawaging strategy Yung katakdaan ng Diyos, parang strategy kung sa tao, no? Pero, nung umpisang isugo niya yung 12, mangaral kayo sa tupang nawaglit sa Israel. Huwag kayong pupunta sa Samaria, huwag kayong pupunta sa Hintil. Sabi niya. E di nangaral sila sa Israel. Natatag ang iglesia. Nung nakatatag na, kasi may kaaway, tatrabaho rin ng demonyo, inusig ang iglesia. Nangyari noong araw na yun ang wika ni Lucas, ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Silang lahat, walang natira. Maliban na lang sa mga apostol, silang lahat nagsipangalat sa lahat ng dako ng Judea at Samaria, kung saan niya hindi pinapapunta yung 12 apostol nung umpisa para mapangaralan ng mga Israelita. Nung usigi ng iglesia at nangalat, doon napunta yung mga Israelita. Mas maraming nakarating sa Samaria, no? Kasi lahat sila nangalat sa Samaria, sa Judea. Ibig sabihin, yung paraan ng gawain ng Diyos, dito muna sa Israel, nung matatag na, nakita ng Diyos na, alisin mo yung siguro, nakita ng Diyos magtatrabaho sa Satanas, uusigin ng iglesia, huwag kayong pupunta dyan sa Samaria. Mayroong panahong nakatakdang makakarating dyan. Nung matatag na sa Israel, inusig, napunta sa Samaria, mas mahigit sa 12. Kasi lahat na umalis sa Jerusalem. Maliban na lang sa mga apostol. Nakuha mo yon, Sis Luz? Opo, Brad Eli, yung mga kapatid, mas marami napunta sila ng Judea at Samaria, ang hindi lang yung mga apostol.
Kaya yung sinasabi nga po niyo parang Yung pagkapunta ng mga kapatid sa Samaria, doon naman ngayon mag-uumpisa ang gawain sa Samaria. At hindi lang sa Samaria napunta. Nangalat sila sa Cappadocia, Ponto, Galacia, Asia, at Bithynia. Itong mga nangangalat na ito ngayon na mga Hudyo, ang kausap ni Pedro sa ikalawang Pedro 3:15. Uulitin ko lang mga kapatid, makinig kayo mabuti. Inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Diyos ay pagliligtas. Ang kausap niya mga Hudyo. Ano ang mga Hudyo? Ang katutubo, paniwala nila, sila lang ang ligtas. Yun ang kanilang paniniwala Kasi nung araw, yung mga Hudyo, pinagbawalan ng Diyos na mag-asawa sa mga hintil, makisama sa mga hintil, makipag-usap sa mga hintil, bawal sa kanila. Bawal sa kanilang makikain sa mga hintil. Nakahiwalay ang Israel sa hintil. Gumawa sa kanila ito ng impresyon na sila lang ang maliligtas, mga Israelita. Ngayon, tinuturuan sila ni San Pedro nang naunawa ni Pedro sa sulat ni Pablo. Sabi ni Pedro, inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Gaya naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid. Naari na ni Pablo, naintindihan na ni Pablo, na yung hindi pagpaparusa agad, yung pagpapahinuhod ng Diyos, pagliligtas yun. Naintindihan nyo ni Pablo, naintindihan nyo ni Pedro kay San Pablo, at yung naintindihan ni San Pedro kay San Pablo, itinatawid niya ngayon sa mga nangangalat na mga Hudyo. Ewan ko kung nakasunod ka sa akin, kapatid na Luz. Opo, Brother Eli, awa ng Diyos, naintindihan po namin na kaya sinabi to ni San Pedro, kasi naintindihan na niya nung yung diwang natutuhan ni San Pablo na ang Diyos pala magliligtas hindi lang sa Israel, hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati sa mga Hentil. Kaya ibinabalita niya ngayon ito doon sa mga Israelita na ang paniniwala sila lang ang maliligtas. Tinuturo na ngayon ni San Pedro sa kanila na hindi ganun. Kung hindi, merong maliligtas na mga Hentil. Ayon dun sa pagkaunawa Ang salita, niya. Opo. inyong ariin. Ay, ibig sabihin ng inyong ariin, tanggapin nyo, paniwalaan nyo, na ang pagpapahinuhod ng Panginoon ay pagliligtas. Gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na inari na ni Pablo, naintindihan na ni Pablo na ang Diyos kaya hindi agad nagpaparusa, nagtitiis siya, ay nagliligtas siya. Samantalang hindi pa siya nagpaparusa, samantalang hindi pa niya pinaparusahan, nagliligtas pa siya. Ayon. Yun ang nakilala ni Pedro na nakilala ni Pablo. Nakilala ni Pablo ayon sa karunungang ibinigay sa kanya. Dito nga gusto kong mag-usap, Sis Luz. Umanda ka, no? Dinadaanan lang natin ito na sabi natin, ayon sa karunungang binigay kay Pablo, sinulatan niya kayo. No? Na ano yung isinulat niya? Na ayon sa karunungang binigay sa kanya, ang pagpapahinuhod ng Diyos, yung hindi niya agad pagpaparusa, yun ay pagliligtas. Ariin nyo yun mga kapatid na pagliligtas. Hanggang hindi pa siya nagpaparusa, nagliligtas pa siya. Ariin nyo yun, tanggapin nyo. Gaya naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, inari niya na yon. Alam ni Pablo yon na kaya hindi pa nagpaparusa, nagliligtas pa. Na ayon dun sa karunungang ibinigay sa kanya, sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, sinasalita ang mga bagay na ito. Alin yun? Na ang mga sulat ni Pablo nagpapakilala na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay pagliligtas. Nakasunod ka ba doon sa punto na yon?
Kapatid na Roland. Opo, kapatid na Eli, na yung pong naintindihan ni Pedro na yung pagpapahinuhod po ng Diyos ay pagliligtas, gaya rin po ni Pablo na nakaintindi na yung Kaya pagpapahinuhod... nun, mali. Naintindihan ni Pedro yon kay Pablo. Opo. Ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, kay Pablo, naintindihan ni Pablo na habang hindi pa nagpaparusa, nagliligtas pa ang Diyos. Naintindihan ngayon ni Pedro yon. Bakit? Kasi nagbasa si Pedro ng lahat halos ng sulat ni Pablo. Sabi niya, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, sinasalita ang bagay na ito. Di nagbasa si Pedro, hindi siya hindi alaboy tutuli si Pedro. Talagang kumikilala siya ng karunungan ng iba na binasa niya yung mga sulat ni Pablo. Natanggap ni Pedro buong buo ang mga sinasabing katwiran ni Pablo na dati wala kay Pedro at saka sa 12. Alam mo kung ano yon, Sis Luz? Ano po? Na ang paniwala nung 12 at saka si Pedro, sila lang ang maliligtas mga Israelita nung panahon na yun eh. Para bang, meron silang thinking na pag hintil na, parang ganun ang thinking ng Israel eh. Kasi ang batas sa kanila nga nung una sa panahon ni Moises, wag makikipag-usap sa mga hintil, wag mag-aasawa. Pinaghiwalay sila, hiniwalay sila sa mga hintil. Natatandaan mo nung sabihin ni Kristo, nung kausap niya yung babaeng Samaritana na ikinukonsider na hindi Israelita, hindi Hudyo. Sabi, bakit ka ika nang hihingi ng tubig sa akin na ako'y Samaritana? Sabi nung babaeng Samaritana, basahin mo yung 4:9. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi na nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Yung mga Hudyo, katutubo, hindi nakikipag-usap sa labas ng Israel eh. Yung mga Samaritano, yung mga Hentil, di nila kinakausap yan. Bakit? Kasi alam nila, sila lang ang sa Diyos, sila lang maliligtas eh. Para ba mga iglesia ni Manalo ngayon? Walang maliligtas sa labas ng iglesia ni Kristo. Bakit? Paano ka pamamanahin na hinatulang ka na sa apoy? Yun ang thinking ng mga Hudyo. Sila rin ang mamamatay tao na mga pagka nakakita ng mali, gusto patayin na ng patayin. Wala nang pagpapahinuhod. Pagka na patayin ka na nila. Pati si Kristo gusto patayin eh. Yun ang thinking ng mga Hudyo. Dapat alam kasi natin yun eh. Kung di natin alam yun, di natin maintindihan itong mga pinagsasabing ito ng Biblia eh. O ngayon, meron tayong ganung background na ang mga Hudyo, ang kanilang thinking, sila lang maliligtas. Nangalat ngayon ito, napunta ng Samaria. Sa Judea, napunta ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, Bithynia. May kailangan turuan ni Pedro ito. Kasi mga Hudyo to, siya apostol sa mga Hudyo eh. Sinulatan niya ngayon. Ang sinulat niya, mga kapatid, mga Hudyo kayo, ariin ninyo na ang pagpapahinuhod ng Diyos, pagliligtas. Dapat malaman nila para sa pakikisama nila dun sa mga hintil kung saan sila nangalat, huwag silang malulupit. Matuto silang makisama na ang mga hintil na yan, kaya hindi nililipol ng Diyos yan, gusto ng Diyos maligtas yan. Kaya sila ngayon ang magiging kasangkapan ng Diyos, itong mga nangalat na ito, para makita ng mga hintil ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Na ang kanyang pagpapahinuhod, pagliligtas, gaya ni Pablo, nalaman ni Pablo yon na ating minamahal na kapatid, sabi ni Pedro, ayon sa karunungan binigay sa kanya, sinulatan niya kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, sinasalita ang mga bagay na ito. Sinasalita yung ang pagpapahinuhod ng Diyos, pagliligtas, na hindi lang tayong Israelita ang maliligtas. Yun ang gustong sabihin ni Pedro dun eh. Ewan ko kung nakasakay ka sa akin, kapatid na Luz.
Opo, awa ng Diyos, Brad Eli, nakakasunod pa po kami. Yung itong sulat na ito ni San Pedro nga, ipinauunawan niya sa mga Hudyo na nagsipangalat na ang paniniwala nga noong una sila lang ang maliligtas, na hindi dapat na ganun ang maging paniniwala nila. Kasi nagpaunawa na ang Diyos kay San Pablo. At ayon sa kanyang mga isinulat, nabasa naman ni San Pedro yon, naintindihan niya na ang Diyos ay nagpapahinuhod. Samantalang hindi pa siya nagpaparusa, nagpapahinuhod siya. Kaya yun nga po kanina, yung 3:15 hanggang 16, sabi, at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Tapos 16, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na doon sinasalita ang mga bagay na ito. Ang tinutukoy niya yung parte ng nasa 15 na ang Diyos ay nagpapahinuhod, yung nasa 15 na at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Yun yung sinasalita sa kanyang mga sulat na sinasabi At ng niya. kanyang sulat. Opo, doon sinasalita ang Sa mga lahat bagay ng kanyang na ito. sulat, sinasalita yan, sabi ni Pedro. Opo. Ibig sabihin, binasa niya lahat ng sulat ni Pablo. Opo. At naintindihan niya, yung karunungang binigay kay Pablo, napansin mo yon, ayon sa karunungang binigay sa kanya, edi hindi nabigay kay Pedro yon. Amen. Opo, sa kanya lang. Kaya niya lang naintindihan, nung maintindihan niya yung sulat ni Pablo. Amen. Nakasakay ka, Chairman. Opo, kapatid na Eli, na yung pong ibinigay ng Diyos kay Pablo na hindi ibinigay kay Pedro, kaya lang nakaintindi po si Pedro, gaya po nung sinabi niyo po na ariin niyo na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay pagliligtas. Nung mabasa niya po yung lahat ng sulat ni Pablo, naintindihan niya na may tema ng pagliligtas ng Diyos. Nagpapahinuhod siya, nagpapasensya siya. Yun po, inamin naman niya sa sulat niya sa mga Hudyong nangalat na yung ganong karunungan na yun, ibinigay po kay Pablo. Hindi po ibinigay Sa kanya. Hindi po kay Pedro. Ayon Opo. sa karunungang ibinigay sa kanya, Pablo, sinulatan niya kayo, sabi Opo. ni Pedro, sa mga Hudyo. Na yung mga sulat ni Pablo, sinasalita ang mga bagay na ito. Alin yung mga bagay na yon? Na ang pagpapahinuhod ng Diyos, pagliligtas yan. Kaya ibig sabihin, hanggang hindi nagpaparusa ang Diyos, nagliligtas ang Diyos eh. Ito ang punto, no? Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Ano ba yung karunungan na yon na binigay kay Pablo na ang Diyos nagliligtas talaga? Halimbawa, ngayon, hindi pa dumadating ang parusa. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Nagliligtas ngayon ng Diyos. Opo. Bawat araw ngayon, araw ng pagliligtas. Opo. O, payag ka ron, Brad Roland? Opo, kapatid na Eli. Paparusa, bawat araw, araw ng pagliligtas. Opo. Opo. O. Di ba may parusan darating? Meron po. Aking parurusahan ng sanlibutan, 13:11 ng Isayas. Dahil sa kanilang kasamaan. Dahil sa ang masama, dahil sa kanilang kabalakyutan. Ibababa ko ang kapalaluan ng mga palalo. No? Patitigilin ko ibababa ko ang kapalaluan ng kakilakilabot. Sabi ng Diyos. May parusa. Wala pang parusa. Ngayon, dapat nating maintindihan, bawat araw na lumalagpas, nagliligtas ang Diyos ngayon. Bakit? Habang hindi pa nagpaparusa, ang pagliligtas yun eh. Yun ang sinabi ni Pablo, Sis Luz, sa kanyang mga sulat na naintindihan ni Pedro. Ang main point doon, yung ebanghelyo ni Pablo, iba sa kanilang alam. Ang ebanghelyong pinangaral ko sa inyo, di ko tinanggap sa tao. Di tinuro sa akin ng tao. Tinuro sa akin ng pahayag ni Jesucristo. Bukod tangi yon. Kaya sa kanya mo lang mababasa yung kay Pablo lang. Na ano yon? Na hindi ang tagapakinig ng kautusan ang inaaring ganap sa harap ng Diyos,
kundi ang nagsisitalima sa kautusan. Sapagkat ang mga hintil, kung ang mga hintil na walang kautusan, walang kautusan, sa katutubo naman gumagawa ng mga bagay ng kautusan. Wala silang narinig, mga hintil. Yung mga tawag doon, Sodoma at Gomora. Yung mga kung saan-saan. Ewan ko lang kung makakasunod ka, Sislo, sa talinuhan mo, ha? Yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, kung gumagawa ng bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili. Maliligtas yan. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Walang mangangaral No? May mangangaral ba sa anong araw? Wala. Ang andon, mga Amoreo. Kung doon meron tao, hintil yun May tao ro na wala namang alam sa kautusan, pero hindi naman nagnanakaw, hindi naman nangangalon niya, hindi naman ang aagrabyado sa kapwa, hindi naman nangunguha ng asawa ng may asawa, nabuhay siya ng ganon. Bagaman nandun siya sa lahi ng masasamang Amoreo, maliligtas ba, Sis Luz, o hindi? Maliligtas po. Ayon kay Pablo. Opo. Sa ebanghelyo ni Pablo yon natutunan ni Pedro. Kasi ang orientation ng Israel, sila lang ang maliligtas. Yun ang kanilang mindset. Sila lang maliligtas. Kaya nga ayaw makipag-usap sa mga hintil Naintindihan mo? Opo. At yun ang mindset ni Pedro. Alam mo sa akin kung bakit? Bakit po ganon? Kung di siya nagbasa ng sulat ni Pablo, di niya maiiba yung isip niya na yun Alam mo kung bakit? Bakit po? Pinakitaan siya ng Diyos ng pangitain Isang kumot na bumababa mula sa taas. Andun lahat ng hayop. Tapos sabi ng Panginoon, Pedro, magpatay ka, kumain ka. Ay, nako Panginoon, hindi po. Kahit kailan di ako kumain ng bagay na karumal-dumal. Umulit-uli yung salita. Dumating muli bilang ikalawa. Ang nilinis ng Diyos, wag mong ipalagay na marumi. Sabi niya dun sa 15, pagdating sa 16, nangyari itong makaitlo. At pagdakay, binatak sa langit ang sisidlan, yung kumot. Tapos, ano nangyari? Samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili, kung ano ang kahulugan ng kanyang pangitaing nakita, narito, ang isang taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon, nangagsitayo sa harapan ng pintuan. Habang naghihintay siya, kung ano kaya yung nakita ko na pinapakain ako ng Diyos ng mga hayop, bawal sa amin yun Bawal ang baboy Ba't pinapakain ako ng baboy ngayon? Ikaw man si Pedro, magtataka ka. 3 beses nangyayari. Ano kaya nang gayon? Dumating yung pinag-inutusan ni Cornelio. Si Cornelio, hintil. Nakakita siya ng pangitain ng isang anghel. Sabi nung anghel, utusan mo mag-utos ka sa Hopa na ipagsama si Pedro. Siya ang magsasabi sa iyo ng ikakaligtas mo. Ikaw at ang buo mong sambayan. Dumating ngayon, habang nag-iisip si Pedro, ano kahulugan ng kanyang pangitain, dumating ngayon yung inutusan ni Cornelio. Tapos sinabi sa kanya, nakakita ng pangitain si Cornelio, Pedro, kasi pinapatawag ka, kasi sabi ng Panginoon, puntahan mo raw si Cornelio. Mahaba istorya, pagbabasahin ko lahat Ito ngayon ang nangyari. Sa Gis 33 ng gawa, ang sabi ni Pedro, Pagdaka nga'y nagsugo ako sa iyo, at mabuti ang ginawa mo at naparito ka. Ngayon nga'y kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos, upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipinag-utos ng Panginoon. Ayun, sabi niyong mga tauhan ni Cornelio, saka sila Cornelio, Hintil yang mga yan, hintil yan.
Sabi nila kay Pedro, nagsugo ako sa iyo, sabi niya, at mabuting ginawa mo't naparito ka. Nagpunta na si Pedro. Gayon ngay, kaming lahat naririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng bagay na sinabi sa iyo ng Diyos na ipinag-utos sa iyo. Kasi inutusan din naman siya ng Diyos na pumunta nga ron, si Pedro. Pinasundo siya ni Cornelio para mapakinggan ang salita ng Diyos. Si Pedro naman, inutusan din ng Diyos na pumunta ron. Nung pag-realize niya kung ano yung nangyari na isang kumot na punong-puno ng mga kung ano-anong hayop na sinabi sa kanyang magpatay ka, kumain ka, ang konklusyon ngayon ni Pedro nasa 34. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Doon naintindihan ni Pedro na hintil yan si Cornelio Kung siya lang, hindi niya kakausapin yan natalastas ko Naintindihan niya yung pangitain niya na yung palang mga hayop na nakalagay sa kumot na pinapakain sa kanya ng Diyos, representasyon yun ng mga hintil, mga hayop na karumal-dumal, mga aso, mga baboy, bawal sa Udyo yan mga kamelyo, kabayo, bawal yan. Representasyon pala yun ng mga taong hintil na gusto ng Diyos tanggapin ni Pedro. Yun ang naunawa ni Pedro galing sa Diyos at galing na suportado nung basahin niya ang mga sulat ni Pablo. Kasi sabi niya, ayon sa karunungang binigay sa kanya, sinulatan niya kayo. Sinulatan niya yung mga Hudyo na inaakay ni Pedro. Yun nga yung sulat sa Hebreo, si Pablo sumulat nun Na gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, sinasalita niya ang mga bagay na ito. Alin yun? Na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay pagliligtas. Kita mo na intindihan ni Pedro yung sulat ni Pablo, Sis Luz? Na ang Diyos pala nagliligtas kahit na walang mangangaral. Opo. Ang tanong sa akin ng mga tao, paano kayo mula nung araw hanggang lumitaw na iglesia ng Diyos? Paano yung haba-haba nun? Wala namang totoong iglesia. Pag naintindihan ng mga tao yung iglesia ng totoo, tanong nila agad yun 41:4 ng yon ng Isayas. Basahin natin, Sis Luz. Sinong gumawa at yumari na tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una? Akong Panginoon ang una at kasama ng huli. Ako Ayan. nga. Tumatawag siya sa lahat ng salit-saling lahi. Wala iglesia ng Diyos nung bago 1936. Wala na maliligtas noon. Kaya ako naniniwala ako Sis Luz, Po. kung mababait yung nanay at tatay ni Manalo, baka maligtas yung kaysa sa kanya Tama po. Tutulan mo, Brad Roland. Sorry po. Opo. Kasi po, nasa ebanghelyo nga po ni Pablo yun Hindi naman naintindihan ni Manalo yung pati nung lahi niya. Na baka nga, posible po yung sinabi niyo, Brad Eli, na sa ebanghelyo ni Pablo, kahit walang napuntang mangangaral, walang narinig na ebanghelyo, walang narinig na aral ng kaligtasan, pero sa puso ng isang tao, lalo mga hentil, sa katutubo, ginagawa po yung mga bagay ng kautusan, posible. Hindi niya alam na wag papatay. Opo. Pero hindi naman siya talaga pumatay. Wag mangangalon niya. Hindi naman siya nangalon Hindi niya. naman siya nangalon Wag niya. magnanakaw. Hindi naman siya nagnakaw. Opo. Nabuhay siya ng isang matwid na buhay. Kahit matatay pa siya ni Manalo, Posible yung po, alak niya sugo ng demonyo, maniligtas yun. Pwede po. Naintindihan mo ibig ko sabihin, Sis Luz? Opo, Brad Eli, kahit sino pa po siya. Yan ay mangyayari sa lahat ng salit-saling lahi. Pati dun sa lahi ng Amoreo.
Nakikita mo ngayon ang lawak ng pagmamahal ng Diyos sa tao, Sis Luz? Opo, Brad Eli, yun nga ang parte na yun na kaninang ipinaglilingkod ni kapatid na Daniel. Yun nga pala, yung sinasabing hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreo, meron pang mga Amoreo na pwedeng maligtas doon sa panahon na yun. Kaya hindi pa nagpaparusa ang Diyos, hindi pa pinapapatay yung mga Amoreo. Pero nung dumating yung time na talagang, sige, pagpapatayin nyo na yung mga yan, yun na, lubos na yung kasamaan nila. Pagliligtas pa rin yun. Opo. Tanong mo sa akin kung bakit. Bakit po? Nung pabahain niya sa panahon ni Noe, nagligtas ang Diyos noon. Akala nung iba parusa yun eh. Katangahan yun. Bakit po? Pinatay niya na yung masasama para wag mahawahan si Noe. Tama? Tama po. Pero yung mga bata noon, yung mga teenager, wala namang masyadong kasalanan yun. Namatay din lahat sa bahay yun eh. Opo. Lahat ba yun sa impyerno? Hindi po. Hindi. Meron doon na hindi naman napangaralan eh. Kung nakagawa man ng kasamaan, siguro nahawa lang, pero hindi na pangaralan yon. Ang hustisya ng Diyos para sa isang tao, hustisya niya yan para sa lahat ng tao. Amen. Kung yung mga hintil na hindi nakarinig ng kautusan, gumagawa ng kautusan, maliligtas. Huwag mo naman sabihin sa akin na sa dinami-dami ng mga tao sa Sodoma at Gomora pagkatapos walang naligtas kahit isa. Sige. Sige. Mag-isip ka ngayon, Sis Luz. Sa dami-dami nung Amoreo, 400 anyos, walang naligtas doon kahit isa. Hindi ganun ang Diyos na nakikilala ko ngayon sa Biblia. Iba ang Diyos na nakilala ko ngayon. Ngayon ko nakitang ang Diyos na yon ay puspos ng kaawaan sa lahat ng mga tao. Na kahit walang mangangaral na nangangaral, may nakita sa isang lugar na taong, bagaman walang kautusan, gumagawa naman ng bagay ng kautusan. Aba, may chance maligtas yun. Kaya yung mga ninuno nyo, hindi naanib sa iglesia, huwag nyong hahatulan yon. Paano yung katoliko yun, kapatid? Katoliko nga, hindi naman niya alam na mali yung katoliko. Halimbawa, nadaya lang siya. May konsiderasyon ng Diyos, mga kapatid. Sino ba ang paparusahan? Di ba yung mga tumanggap ng tanda ng Antikristo? Yun ang paparusahan. Tumanggap sila. Ikaw naman, di mo naman tinanggap. Nagising ka na lang na ganun. Bininyagan ka. Bata ka pa, bininyagan ka. Ano pakialam mo ron? Sila nagbinyag, di naman ikaw ang tumanggap Gusto ko kayong mag-isip, mga kapatid, para maglabasan nyo kung ano-ano mga duda nyo. Pero eto, disiplinado tayo ng itinuro ni Pablo na siya ang apostol sa mga hintil. Ibig sabihin, siya ang tagapagdala ng kaligtasan sa lahat ng mga hintil. Retroactive at saka, ano yung isa? Paatras at pasulong. Oy, ano ba yon? Retroactive yung isa, kapatid na Daniel? Progressive po ba? Progressive. Kung yung mga hintil sa panahon ni Pablo, hindi naman kaanib sa iglesia, hindi naman nakarinig ng aral. Gumagawa naman ng bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan, aariing ganap, sabi ni Pablo. Kung totoo yun sa panahon ni Pablo, hindi ba totoo yun sa panahon ng mga Amoreo? Totoo rin po. Para sabihin ngayon ni wala raw maliligtas sa Sodoma at Gomora. Hindi ka ba naman gago Kung naintindihan mo lang ang karunungan ni Pablo, hindi mo sasabihin walang maliligtas sa Sodoma at Gomora. Si Kristong nakakaalam ng lahat ng bagay, higit na mapagpapaumanhinan
ang Sodom at Gomora sa araw ng paghuhukom. Sabi niya. Bakit? May pagpapaumanhin sa araw ng paghuhukom eh. Kaya nga paghuhukom eh. Ikaw nagnakaw ka eh. Taga Sodom at Gomora. Opo. Pero minsan ko lang naman po nagawa. Gutom na kasi ko eh. Tingnan na record. Minsan nga nagnakaw. Gutom nga. Meron pa bang ibang offense? Wala. Sige. Absuelto ka. Paghuhukom nga yun eh. Hindi naman sinasadya ng tao eh. Wala na lang makain kaya nagnakaw eh. Absuelto ka. Napakahirap bang i-absuelto ng Diyos yun? Hindi. Roma. Pakinggan nyo nakasulat. Sino ang umaaring ganap? Nagtatanong si Pablo. 8:33. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang magsasakdal sa mga hinirang ng Diyos? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hinirang ng Diyos? O laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Tuloy mo sa 34. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na mag-uli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos na siya namang namamagitan dahil sa atin. Ayun. Sino ay nang magrereklamo kung iligtas ka ng Diyos? May magrereklamo ba? Siya umaaring ganap eh. Sa 32 o 63. Sino magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Si Satanas, tututol ka? Gusto ng Diyos iligtas. Ano pakialam mo? No? Ang Diyos ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Siya hahatol eh. Hindi naman kaalib yan sa iglesia eh. Ano ngayon kung hindi kaalib sa iglesia? 40 taon pa bago matatag ang iglesia. Ibig mo sabihin, sa loob ng lahat ng taong lalabas, lahat ng mga taong mabubuhay, walang kaligtasan kahit isa. Parang kay Manalo, maling paniniwala yun. Ang bawat araw na hindi nagpaparusa ang Diyos, nagliligtas ang Diyos. Sabi ni Pablo eh. Doon ko kayo gustong mag-isip, mga kapatid. Mag-isip lang po kayo. Panahong wala pa ang gawain. Kasi may nakatakdang panahon eh. Kung kailan lilitaw yung gawain eh. Sa mga huling araw. Paano yun lahat ng araw na nagdaan? Lahat ba ngayon ng araw na yun, lahat ng tao na yun, pahamak na. Hindi po ganon. Sabi ng Diyos, sino ang gumawa at yumari na tumatawag ng salit-saling lahi mula ng una? Tumatawag siya sa bawat sali ng lahi eh. Hindi naman kailangang may iglesia para makatawag siya eh. Nung tawagin ng Diyos si Moises, wala namang iglesia nun eh. Siya nga mag-uumpisa eh. Ano ka ba, Sis Luz? Opo, wala pang iglesia noon. Ano ba? Nung tawagin ng Diyos si Noe, may iglesia na ba noon? Wala po. Wala. Hindi naman kailangan para makatawag may iglesia eh. Alam ng Diyos yung gagawin niya, huwag tayo marunong pa sa Diyos. Kaya kahit hindi pa umiiral, halimbawa, iglesia, yung mga hintil na nabuhay noon, panahong una, may awa ang Diyos doon. Kaya nga ipinakita ni Kristo yun eh. Yung mga rebelde sa panahon ni Noe, pinuntahan niya sa bilangguan eh. Nangaral siya ron eh. Bakit? Ang kulang sa kanila, mangangaral lang eh. Namatay silang walang mangangaral. Para bigyan sila ng chance, si Kristo nagpunta sa bilangguan para pangaralan sila. Pagsama-samahin mo lahat itong mga senaryo na ito na itinuro ni Pablo at saka ni Pedro, marirealize mo kung gaano kabuti ang Diyos na may lalang sa tao. Amen. Biyaan mo,
Ituduktong ko itong sa susunod na pagpasalamat sa Sabado kung loloobin ng Diyos. Iduduktong ko yung paksa na yun Sislus, ano? Opo. Ang napakaliwanag na katunayang ibig ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. Yan ang paksa. Ibig ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. Alam nating merong hindi maliligtas, pero merong napakaliwanag na katunayan sa Biblia na ibig ng Diyos ang lahat ng tao maligtas. Na tiyempo naman, itong paksang ito, pwede nating iduktong dito. Ano ko sana ito sa pasalamat PBB. Kaya lang, iduduktong ko na siguro kung loloobin ng Diyos para sa Sabado. Para lalong magliwanag sa inyo na araw-araw na hindi nagpaparusa, nagpapahinuhod ang Diyos, nagliligtas siya, may pagliligtas na nangyayari araw-araw. No? Yun ang karunungang naintindihan ni Pablo. Kaya isinulat niya na kahit yung hindi nakakarinig ng kautusan, kung gumagawa naman ng kautusan, aariing ganap ng Diyos yun sa araw ng paghukom. Kung may kasalanan man yun, ipapatawad ng Diyos sa kanya sa araw ng paghukom. Wala kasi siyang narinig na aral Pero gumagawa naman siya ng kabutihan. Ano ibig ituro rito sa atin? Ang ibig ba ituro nito? Wag na tayong umanib sa iglesia. Iba ngayon dahil may iglesia na, nakapundar na. May gawain na. Pero itong sinasabi ko ito, yung mga hintil na walang kautusan. Ngayon naman meron naman Sislus. Kaya hindi mo naman pwedeng katwiranin, ayoko nang umanib sa iglesia. Kasi maliligtas din naman ako na hindi ka sa iglesia. Hindi ka maliligtas. Bakit? Narinig mo na nga may iglesia Yun namang sinasabing ni Pablo, wala pang naririnig Mga hintil na walang kautusan, walang aral, walang ebanghelyo noon. Walang telebisyon, walang radyo, walang internet, walang cellphone. Ngayon sa cellphone lang, maliligtas ka na kung makikinig ka Di ba ganon, Sislus? Pero sa cellphone din, mapapahamak ka kung puro games ang aatupagin mo. Opo. Naintindihan mo, Sislus? Opo, Brad Eli, iba na po yung panahon ngayon. Noon, walang aral na naririnig sila, walang kautusan. Impormasyon noon. Opo. Ngayon, ang daming impormasyon makukuha mo. Makakapakinig ka ng ang dating daan sa telebisyon, sa radyo, makapakinig ka sa cellphone, sa laptop, saan pa? Tsaka hindi na po pwedeng dahilanin nga ngayon na hindi nila alam ang aral. Kasi alam na po nila, naririnig nga po nila. Kilalang kilala na nga yung dating daan ngayon. Kahit saan ka pumunta, kilala na Tapos, naririnig na nila yung aral. Hindi na po pwedeng dahilanin nila na wala silang alam. Maliwanag yung sinabi ni Pablo, mga hintil na walang kautusan, walang naririnig na kautusan. Kung gumagawa naman ng bagay ng kautusan, aariin silang ganap. Amen. Yan ang ibinigay kay Pablo. Siya lang ang sumulat niyan na naunawaan naman ni Pedro bandang huli. Naintindihan mo? Opo. Tapos pinakitaan pa si San Pedro ng vision ng mga kung ano-anong hayop na karumaldumal, inuutos sa kanya, kumain ka. Natalastas niya ngayon na ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Sa bawat bansa, may takot sa Diyos. Gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap yun. Biro mo yun, sa bawat bansa. Wala naman sila sa lahat ng bansa noon. Naintindihan mo yun, Sislus? Opo, sa bawat Nung sabihin ni Pedro yan, wala pa sa Pilipinas ang iglesia. Opo. Noon pa, 2,000 years ago, sabi ni Pedro, sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya. Gumagawa ng katwiran, kahit hindi siya nakapakinig. Ang ginagawa niyang katwiran na yung kautusang natanim sa puso ng tao, aariing ganap yun, katanggap-tanggap sa kanya. Naintindihan mo? Opo. Kaya lahat ng bansa kasali po doon dahil bawat bansa ang sabi. Hindi... Samantalang hindi pa naman nila napapangaralan ng bawat bansa, bawat bansa, siyang may takot sa Diyos,
gumagawa ng katwiran. Aling katwiran? Yung katwirang natanim sa kanilang puso, nasa kanilang budhi, kahit wala pa silang narinig, may mga bagay ng kautusan nasa kanilang puso't budhi. Kung ginagawa nila yon, maliligtas sila, Sis Luz. Amen. Sa bawat bansa. Kaya sasabihin mo, may maliligtas sa ano? Kung i-consider mo itong karunungang ito ni Pablo, may maliligtas sa Iraq, sa Iran, sa Saudi Arabia. Kahit wala pang mangangaral doon, may maliligtas doon. Hanggang hindi pa nagpaparusa ang Diyos. At ang pinakamalaking bulto ng pagliligtas, alam mo kung saan sabi, Sis Luz? Kailan po yon? Saan? Sa 1,000 taon. Amen. Opo. Kasi, sa 1,000 taon, maghahari na si Kristo sa mundo. Ang pangangaral ng Ebanghelyo magiging global. Hindi ka na pwedeng pagbawalan sa Singapore na, religious program. Hindi, pwede. Anong kami nung araw pwede ba rito broadcast? Ano broadcast? Religious program. Hindi, pwede. Tignan ko lang. Pagka naghahari na si Kristo, sasabihin, hindi pwede. Uy, lumayas-layas ka dyan. Ako hari ngayon dyan. Akin ang Singapore. Sino kaya mapupunta sa Singapore? Wag naman tayo paparis kay Kibuloy. Ako may-ari ng sanlibutan. Inangkinan sanlibutan. Ang sabi ng Diyos, ang may-ari ng sanlibutan, ang kanyang anak, ipapamana sa kanya lahat ng bansa at yung matitigas ang ulo, pagpupunuan niya sila na may panghampas na bakal. At dudurugin silang gaya ng pagdurog ng magpapalayok sa kanyang palayok. Pag yung gumagawa ng palayok, hindi niya nagustuhan yung ginawa niya. Dudurugin niya yung gagawa siya ng iba. Dai-dai dyan eh. Ang dali lang sa kanyang gumawa ng palayok eh. Yun ang punto ron, kapatid na Luz. Yan ang dapat nating maintindihan. Habang araw na wala pang pagliligtas, wala pang pagpaparusa, nagliligtas ang Diyos. Kagaya ngayon na nun. Hindi ba ang Diyos hindi naman nagpaparusa pa? Opo. Dahil nakatakda pa yung paghuhukom. No? Opo. Biro mo, pati sa 1,000 taon, hindi pa naman siya magpaparusa eh. Opo. Kasi pagkatapos pa ng 1,000 taon ng parusa eh. Tama. Yung mga matitigas lang ang bungo talaga sa loob ng 1,000 taon, gigibain ni Kristo yung mga yon. Gigibain yung mga lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan, paghahari, lilipulin niya yon. Pero, yung mga tao na pinaghaharian ng mga mali na yon, liligtas ng Panginoon Kristo yun kung susunod sila eh. Kaya nakikita ko kung gaano kalawak yung pagliligtas ng Diyos na yan eh. Na hindi lang sa isang specific na bayan, kundi sa bawat bansa, sa mga lugar ng mga hintil na walang kautusan, kung may makita ang Diyos na may gumawa ng kautusan, bagaman di sila nakapakinig. Kaya nga dun sa Apokalipsis, bubuksan ng aklat, bubuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay, ahatulan ng bawat isa ayon sa nasusulat sa aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kaya may paghuhukom. Alam natin kasi, alam mo, ang maling impression, para bang ang paghuhukom, pagpahamak, hindi ganon, Sis Luz. Ang paghuhukom, araw ng awa at galit. Ang paghuhukom, araw ng pagliligtas at pagpapatawad. Sabi ni Kristo, higit na mapagpapaumanhinan ang Sodom at Gomora sa araw ng paghuhukom. Basahin mo, 10:14-15 ng Mateo. At sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga pananalita,
Pag-alis ninyo sa bahay o bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa bayang yaon. O, may pagpapaumanhin ng Diyos sa araw ng paghukom. Opo. May kondinasyon sa araw ng paghukom. Merong hindi papatawarin, meron namang papatawarin. Meron ding kaaawaan sa araw ng paghukom. Kaya, ang paghukom, di masama eh. Opo. Para sa taong kumikilala sa Diyos. Araw yun para ma-realize mo kung gaano kabuti ang Diyos eh. Amen. Sukat patawarin ka ng Diyos. Sukat na sa araw ng paghukom eh. Napakain mo lang yung kapatid eh. Ali kayo, nagutom ako, pinakain niyo ako. Ganun pala kabuti ang Diyos, ano? Nagutom ako, pinakain niyo ako, hali kayo. Nagutom ako, ayaw niyo akong pakainin. Hoy, lumayas kayo. Amo? Yun ang araw ng paghukom. Araw ng pagpapatawad, araw ng kaawaan, 2:13 ng Santiago. Basahin mo. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. O kaya pagka nagpapakita ka ng awa, mayroong possibility, kaawaan ka rin ng Diyos. Sabi kasi ng Diyos yun eh. Di naman siya nagsisinungaling eh. Mapalad ang mahabagin, sila'y kahahabagan. Kaya mag-practice tayong lahat ng pagkamaawain. Maawain sa asawa, maawain sa anak, maawain sa pamilya, maawain sa kapwa, maawain sa kaaway. Pautangin nyo sila, hindi na umaasa ng kapalit. Sabi. Pagka nagpakita ka ng kaawaan, chances are, meron kang pag-asa sa araw ng paghuhukom. Kaya ang paghuhukom, mga kapatid, hindi isang araw na para sa iba eh. Para bang nakakatakot, para bang kakilakilabot. Sa iba, sa masasama. Pero sa mga taong hindi naman na mga masasamang taong, hindi naman mga rebelde, ang araw ng paghuhukom ay araw ng awa ng Diyos, araw ng pagpapatawad ng Diyos, lalo na yung hindi naman nakaalam ng katwiran, malaki ang konsiderasyon ng Diyos dun. Yan ang dapat nating maintindihan. Ngayon, Sis Luz, ganito. Opo. Bawat araw na lumilipas, samantalang walang parusa, pagliligtas ng Diyos. Ang pagpapahinuhod ng Diyos ay pagliligtas. Ariin nyo yan, mga kapatid. Make it a part of your faith na ang pagliligtas ng Panginoon ay pagpapahinuhod ng Panginoon ay pagliligtas. Sa English, the long suffering of God, of our Lord, is salvation. Sa Kastila, ang sinasabi, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Sa Portugues, ang sabi, consideren a longanimidad de nuestro Señor como salvación. Ayun. Ang pagpapahinuhod ng Diyos, por en cuanto que Él now está haciendo castigo o punición, por en cuanto que Dios no está dando el castigo, significa salvación. A longanimidad de nuestro Señor es salvación. Significa kada vez, kada dia, bawat araw, bawat buwan, bawat linggo, na hindi pa dumadating ang parusa, nagliligtas ang Diyos, lalo na pag may gawain. Nakita mo sa Sodoma at Gomora, wala namang gawain, tinapos niya na para wag nang mahawa yung iba. No? Ngayon, araw-araw pala na hindi pa siya nagpaparusa pagliligtas. Ano ngayon ang dapat nating maintindihan? Kapatid na Luz. Ang sabi ng Panginoong Jesus, 9:59 ng Lucas,
60. Pakinggan mo. Pakinggan nyo. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. O, hindi ba nakakakita tayo rito ng pagmamadali, mga kapatid? Nagpapaalam lang yung isang gustong sumunod at mangaral, kaya lang, lilibing ko muna yung tatay ko, Panginoon. Hoy, yung patay, pabayaan mo ilibing ng kapwa patay, pumaroon ka, balita mo na, yumaon ka na. Maiistorbo ang gawain dahil dyan sa patay na yan. Makakaistorbo eh. Patay naman eh. Biyaan mo na siyang ilibing ng kapwa nila patay. Yumaong kabalita mo sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin? Di ba yun eh pagmamadali? Nagmamadali. Bakit nagmamadali? Eh bawat araw kasi nagliligtas ang Diyos eh. Eh biro mo, a-absent ka ng isang araw. Paano yun? Eh, ang pagpapahinood ng Diyos, pagliligtas, is loose. Opo. Kaya nga tayo dapat walang bakasyon eh. Opo. Basahin mo 11:6 ng Ecclesiastes. Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon o kung kapwa Salita ng Diyos eh, ihasik mo sa umaga binhi, huwag mong iurong ang kamay mo sa hapon. Ano ibig sabihin? Yung binhing inihasik mo sa umaga, ihasik mo rin sa hapon. Di umaga at hapon ka maghahasik, sis Luz? Opo. O mag-isip ka? Nag-iisip ka ba, Chairman? Opo, kapatid na Eli. Sinong nagtatanim ang umaga at hapon ni nagtatanim? 8:11 ng Lukas. Ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhi salita ng Diyos. Eh, itanim mo ka sa umaga, tanim mo pa sa hapon. Wala namang magsasaka na nagtatanim umaga at hapon araw-araw. Naintindihan mo ba ibig ko sabihin, Sis Luz? Opo, Brad Eli, literal na magsasaka, walang gumagawa no na umaga at hapon ay nagtatanim. Wala po nun. Ito ay matutupad, yung salita na yun na ihasik mo sa umaga ang iyong binhi. Ang binhi ay salita ng Diyos. Kaya ang binhing salita ng Diyos pwedeng itanim ng umaga at hapon. Kagaya nga po ng ginagawa niyo. Araw-araw. Opo. Dahil bawat araw na hindi nagpaparusa, nagpapahinuod ang Diyos, pagliligtas yun. Kaya merong counterpart na gawain yun. Kailangan ng mangaral magtanim umaga at hapon. Amen. Umaga hapon, umaga hapon, umaga hapon. Magtatanim ka. Alam mo kung bakit? Bakit po? 4:2, ikalawang Timoteo. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Tamo, panahon at hindi. Hindi kagaya ng pinanggalingan ni kapatid na, ang pangalan ng kapatid nating manggagawa? Rodel. Galing doon kila Termulo. Ano ba rin? Brad Rodel po. At saka yung isa pa, meron, si Brad Pablo po, Brad Pablo. Mga kapatid, nagpasalamat, nag-abulo yan, malaki abulo yan sa pasalamat. Mga kapatid, pansamantala, hindi muna tayo mangangaral ngayon kasi tag-ulan. Para lahat ng perang nakolekta kanya. Diba, no? Hindi ganon sa iglesia ng Diyos eh. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, maintindihan mo. Habang hindi nagparusa ang Diyos, araw-araw nagliligtas siya. Dumamay ka. Sumali ka sa gawain ng Diyos na pagliligtas. Habang hindi pa nagpaparusa, nagpapahinuod pa siya, nagliligtas siya. May gawain siya. Mangangaral ka. Pangaral mo salita sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Ihasik mo ang iyong binhi sa umaga. Huwag mong iuurong ang iyong kamay sa hapon. Yan lang naman ang binhing pwedeng itanim umaga at hapon araw-araw.
Hindi naman magtatanim ng palay araw-araw, umaga't hapon. O kaya magtatanim ka mangga araw-araw, umaga't hapon. O magtatanim ka ng mais araw-araw, umaga't hapon. Meron ng panahon, hindi pwede itanim ang mais eh. Hindi naman magbubong eh. Nagtanim nga kami rito eh. Inabot ng winter. Walang nangyari. Mais kasi yun eh. Pero yung salita ng Diyos, kahit kailan mo itanim yun, umaga't hapon, araw-araw, may expected na bunga yon dahil nagliligtas ang Diyos araw-araw. No? Amen. Nakasakay ka dyan, Brother Roland? Opo, kapatid na Eli, ang tanging binhi na pwede mo pong ihasik sa umaga at pwede mo ring ihasik sa hapon, araw-araw, hanggat hindi pa po dumarating yung pagpaparusa ng Diyos, habang may pagkakataon, yung salita ng Diyos. At ang pangunahin na may katungkulang maghasik ng salita ng Diyos ay ang mga mangangaral po na isinugo ni Kristo. Gaya niyo po, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Kaya suporta tayo mga kapatid kung tayo man po ay nakakarinig ng talagang salita ng Diyos na dapat maihasik itong binhi na to sa lahat ng dako, tulong tayo mga kapatid na maihasik ito ng ating mga mangaral. Basahin mo yung 13:11, kapatid na Roland, sa Roma. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Sinabi ni Pablo yan 2,000 years ago sa mga taga-Roma. Sabi niya, panahon na ngayon para gumising tayo sa pagkakatulog. Dahil ngayon, malapit na kaligtasan kaysa nung tayo magsisampalataya ng una, 2,000 years ago. 2,000 years after. Ano sasabihin mo, Sis Luz? Mas malapit na ngayon sa atin ang kaligtasan. Kesa sa panahon ni Pablo. Amen. Kung nung panahon ni Kristo, ni ayaw niyang maistorbo ang pangangaral kahit lang paglilibing sa tatay, lalo na ngayon, Sis Luz. Opo. Yan. Kaya kailangan sa atin, mga kapatid, lalo na yung mga manggagawa, overtime tayo. Manghikaya tayo ng kapwa, ibalita natin ang kabutihan ng Diyos na nakilala natin sa Biblia para mas maraming maligtas. Tandaan natin, karunungan niyang binigay kay Pablo na naunawa ni Pedro sa pagbabasa niya ng mga sulat ni Pablo. Binasa niya lahat Na ano naunawa niya? Na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay pagliligtas. Masasabi ko, mga kapatid, sa ating panahon, isang malawakang pagliligtas ang mangyayari kung tayong lahat ay magdadamay-damay na tumulong sa gawain. Mag-imbita kayo sa Huwebes. Meron tayong Bible exposition. Sa Biyernes uli, may Bible exposition. Pagdating ng 19, meron ulit tayong mass indoctrination. Mga kapatid, kumilos tayong lahat. Alamin nating bawat araw na dumilipas, hindi pa nagpaparusa ang Diyos, mayroong pagliligtas na ginaganapan Diyos. Mayroong ginagawa siyang pagliligtas. At makisali tayo doon sa gawain ng pagliligtas. Kasi ang sabi sa unang Korinto 3:9, pakinggan niyo. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. O kamanggagawa tayo ng Diyos, ang Diyos ay gumagawa ng pagliligtas. Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Gumagawa siya ng pagliligtas, gawain niya yun tayo ay kay kamanggagawa ng Diyos. Gumawa tayo ng ating parte. Ayag ba kayo ron, mga kapatid? Yata payag lahat Payag ba kayo? May parte tayong lahat sa pagliligtas? Mga taga Guadalupe Nuevo, hindi naman tumataas lahat ng kamay Dapat payag tayong lahat kung sangkap tayo ng katawan ni Kristo,
alamin natin ang pagliligtas ng Diyos araw-araw sa panahong ito. Araw-araw. Hanggang hindi nagpaparusa, nagliligtas ang Diyos. Makibahagi tayo sa gawain ng pagliligtas. Hanggang dyan ang ating napag-aralan, mga kapatid. Sana, paalala mo lang yung sa... Sana, mga kapatid, maganyaya kayo sa Webes. Yung mga hindi nag-aanyaya, mag-anyaya kayo. Para bang ikinahihiya ninyo yung inyong pananampalataya? Pag-anyaya natin, kamag-anak, kaibigan, kaopisina, isama nyo sa pakikinig ng exposition. Gawa natin ng mabuti ang ating kapwa-tao. Halika, Mare, sumama ka, papakainin kita sa labas. Ano ibig mo sabihin? Di magbabaon ako, galing sa bahay, hindi tayo kakain sa labas. Halika pare, kain tayo sa labas. Manood tayo ng exposition, kain tayo sa labas. Ganun lang naman ng tao na ang kaloob sa tao nagbubukas ng daan sa kanya. Kaibigan mo, kapitbahay mo, miski kaaway mo, kapatid, gawa natin ng mabuti, maibalita natin na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay pagliligtas. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas, makaalam ng katotohanan. Hanggang dito tayo manikluhod, mga kapatid. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay ang napanood natin special prayer meeting. Totoo na ibig ng Diyos na maligtas ang lahat ng mga tao, pero hindi naman ibig ng tao na maligtas siya. May gusto lang akong linawin tungkol kay Pedro at Pablo na ang mga hentil ay may kaligtasan dahil nabasa daw ni Pedro ang mga sulat ni Pablo. Bago pa maging apostol si Pablo, ay marami nang natutuhan si Pedro kay Jesus nang nasa lupa pa ang Panginoon. At bago pa na umakyat si Jesus at manatili na sa langit kapilang ng Diyos Ama, ay may sinasabi na siyang ganito. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasaa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sa pahayag ni Jesus, ang kaligtasan ay para na sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, kasama na ang sa labas ng Israel ay may kaligtasan na, kung sa sampalataya at mababautismuhan. Dito na ang pagtatayo ng iglesia nang sinasabi ni Jesus na kanyang itatayo ang iglesia sa ibabaw ng bato. Kaya, maling sabihin na nalaman lamang ni Pedro na may kaligtasan ang mga hentil ay dahil nabasa niya ang mga sulat ni Pablo. Ganang sabihin ni Pedro ang salitang tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao ay hindi pa nakikilala ni Pedro si Pablo. Sa totoo lang, mas maraming natutunan si Pablo sa mga apostol gaya ni Pedro. Ang akala ng mga nagbabasa na ang pinahayagan lamang ng Diyos ay si Pablo, kaya ganyan ang nasa isip ng nagbabasa dahil maraming naisulat si Pablo. Pero hindi ibig sabihin yung ipinahayag ng Diyos kay Pablo ay hindi napahayag sa mga apostol. Mas naunang napahayagan ang mga naunang mga apostol kesa kay Pablo. At tungkol naman sa mga nalipol sa bahang gunaw kay Noah at sa nangyari sa Sodoma at Gomora, yung mga sanggol na pasusuhin na alam naman natin na wala pa silang mga kapasidad na sumampalataya. Pero doon sa mga may kapasidad na sumampalataya na nakakaalam ng mga mabuti at masama ay walang naligtas sa mga namatay sa bahang gunaw at sa paglipol sa Sodoma at Gomora. Sa bahang gunaw sa panahon ni Noah, lahat ng iniligtas ng Diyos ay kusang pumunta sa barko ni Noah. Yun nga lang ay mga nagsipuntahan ay mga hayop at walang taong pumunta. Nagsipuntahan lamang ang mga tao nang lumalaki na ang baha. At ganoon rin ang nangyari sa bayan ng Sodoma at Gomora.
Lahat sila ay nalipol dahil sa kanilang mga kasalanan. Wala ring naligtas sa bayang ito. Kung nalalaman natin ang usapan ni Abraham at ng Panginoon at kung may makikita ang Panginoon na 50, ay hindi na niya itutuloy ang gunaw hanggang sa maging 10 na lang. Basahin natin. At sinabi niya, "O, huwag maggalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan, kung sakaling may masusumpungan doong 10. At sinabi niya, "Hindi ko lilipunin, alang-alang sa 10. Dahil ang nakita lamang ng Panginoon na matuwid ay ang pamilya ni Lot." Ang tanong, ang mga lahat ba na ito ay may pag-asa pa bang maligtas sa kanilang mga kasalanan sa paghuhukom sa dagat-dagatang apoy na asupre? Ang sagot ko ay kondenado na ang lahat ng mga ito. Hindi ako naniniwala na walang mga makadiyos sa mga lugar na ito upang hindi malaman nila ang mabuti at masama. Nandoon nga si Noah na binalaan ang mga tao na gugunawin ang mundo sa baha dahil sa kanilang mga kasalanan. At sa Sodoma naman ay nandoon ang pamilya ni Lot na mga matutuwid at natatakot sa Diyos. Imposible na hindi nila nalalaman ang pamumuhay ng pamilya ni Noah at pamilya ni Lot. At tungkol naman sa sinabi ni Jesus na katotohanang sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa sa bayang yaon. Tingnan ninyo ang salitang araw ng paghuhukom. Ang ibig sabihin ay araw na ng paghatol. Hatol na ang hinihintay. Hindi na iral dyan ang awa at pagpapatawad. Ang mga hindi nahahatulan o ang huhukuman yung mga na kay Kristo Jesus na at ang mga pinatawad. Pero ang mga huhukuman sa Sodoma at Gomora ay hindi pa rin ligtas sa paghuhukom. Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus sa katotohanang sinasabi ko sa inyo? Higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa sa bayang yaon. Dahil ang Sodoma at Gomora ay hahatulan rin sa araw ng paghuhukom. Tingnan natin ang ibang salin para maunawaan natin. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang parusa ng Diyos ay hindi pantay-pantay. Sila ay parurusahan ayon sa bigat ng nagawa nilang mga kasalanan. At sinasabi pa ni Brad Ely na patatawarin daw ng Diyos ang mga nalipol sa panahon ni Noah at sa Sodoma at Gomora dahil wala daw silang narinig na pangangaral. Hindi ako sang-ayon roon. Alam nila ang mabuti at masama na sinasabi ni Brad Ely na nasusulat sa kanilang mga puso dahil hindi daw sila nakapakinig ng aral. Pumunta raw si Jesus sa kalaliman at nangaral sa mga masasamang espiritu at lahat daw ay sumampalataya at iniligtas lahat ni Jesus at dinala sa langit. Mapapanood rin ninyo ang paksang ito sa mga susunod na mga upload. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.